Ngayong araw nga pala ay mag-hatch tayo ng BBS. Kailangan nga pala natin ng ganitong setup pagkatapos maglalagay na tayo ng asin. Matagal ko na nga pala ito na-order sa Shopee at ngayon ko lang ulit gagamitin. Kailangan nga tamang-tama lang ang ating ilalagay at huwag tayong susobra. 24 oras lang pala ang ating hantayin bago ito ipakain sa ating mga alagang isda. Buti na nga lang nakabili na tayo ng pagkain ng ating alaga. Medyo may kalakihan lang to na kailangan pandurugin. Sa pamamagitan nga na ito ay madali nila itong makakain. Itong mga breeder ko nga ay nabuntis na. Medyo excited na nga akong paramihin sila dahil ito ay napaka-rare. Sana nga lang guys ay mag-success ang ating pagpaparami. Sana nga suportahan nyo ako dahil magbe-business na rin tayo. Napakarami kasi sa akin nagtatanong kung nagbebenta daw ba ako ng isda. Bigla ko tuloy naisipan na magtayo ng isang negosyo. Wala naman siguro mawawala kung ito ay ating susubukan. Naisip ko na nga lang na maging praktikal para umunlad ang bayan ng Pilipinas. Char. Naisipan ko nga na manguha ng moina. Hindi na kasi ako makapagantay na makakain sila ng live foods. Napakayaman kasi nun sa protein at nakakatulong magpalaki. Una nga pala akong pumunta dito sa dati kong pinagkukuhanan. Ang kaso lang guys, napansin ko nga pala na napakalakas ng agos ng tubig. Mukhang hindi ata ako makakakuha ng moina ngayong araw. Bigla ko naman naalala na dito nga pala nahulog ang ating iPhone. Mabuti na nga lang guys, waterproof ang ating telepono. Kahit saan nga pala akong tumingin, walang moina o kaya magna. Sila nga pala ay naglalabasan pagkatapos ng malakas na bagyo. Lumakad-lakad din pala ako dito sa bukid. Napakarami nga pala ditong tanim na kangkong. Mukhang uuwi na lang siguro tayo at susubok sa ibang araw. Kahit mga kitikiti kasi ay wala tayong makita. Guys, wala tayong nakita ngayon. Sobrang init na kasi. Siguro may mga kumuha dito. Tapos naubusan na tayo. Dito lang naman yun sa may kangkungan eh.